Naranasan mo na bang pakiramdam mo'y palagi kang naglalakad sa lubid, pilit na nagiging mabait, kaaya-aya, at laging nandyan para lang hindi magkaletse-letse ang lahat? Hindi mo na rin alam kung kailan nagsimula. Basta alam mo lang na sa kung anong punto ng buhay mo, itinuro sa'yo na ang pagiging mabuting tao ay nangangahulugang manahimik, magpa-pleased sa iba, at lunukin ang sariling katotohanan alang-alang sa katahimikan. Pero paano kung ang ideyang ito, ang moral na script na sinundan mo buong buhay mo, ay hindi talaga karunungan kundi pagkondisyon lang? Itinuro ng mga Stoic na ang kabutihan ay lakas, hindi pagpapasakop. Na ang tunay na kabutihan ay hindi nangangahulugang dapat kang tapak-tapakan. Sa video na ito, susuriin natin ang masalimuot na bitag ng pagiging people pleaser, ang kabayaran ng pagiging harmless, at ang uri ng tahimik na paghihimagsik na nagsisimula sa sandaling huminto ka sa paghingi ng permiso para lang umiral. Kung minsan mo nang naitanong kung bakit habang mas marami kang ibinibigay, ay lalo kang hindi nakikita, manatili ka. Panahon na para pag-isipan muli kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging mabuti. Bahagi 1. Ang Stoic na halaga ng pagiging mabuti. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung ano talaga ang iginagalang ng mundo? Luminga ka, hindi sa sinasabi ng mga tao, kundi sa mga bagay na ginagantimpalaan nila. Sino ba ang may kapangyarihan, impluwensya at tinig? Ang pinakatapat, mapagbigay at mahabagin ba? O ang pinakakalmado, malinaw sa kanilang mga hangganan at hindi madaling manipulahin? Mahirap tanggapin ang katotohanan. Hindi sapat ang kabutihan para makamit ang respeto. Sa katunayan, ang bulag na kabaitan na hiwalay sa lakas ay madalas humahantong sa tahimik mong pagkatanggal. Maaring gumugol ka ng maraming taon sa pagiging tapat, matulungin, at laging naroroon. Pero sa sandaling hindi ka nakapakipakinabang sa iba, hindi ka lang isinasantabi, binubura ka. Walang sigawan, walang paumanhin, pinapalitan ka lang. Matagal na itong naunawaan ng mga Stoic bago pa ito naging mapait na katotohanan sa modernong panahon. Si Marcus Aurelius bilang emperador at pilosopo ay namuhay na may pusong maawain at kamay na disiplinado. Hindi niya inakalang ang kabutihan ay katumbas ng pagpapasakop. Alam niyang ang kabutihang walang pagkilatis ay nagiging bigat na maaring pagsamantalahan ng iba. Binalaan din tayo ni Seneca na kailan may hindi mo dapat mawala ang sarili mo sa serbisyo para sa iba. Dahil hindi iyong kababaang loob, kundi pagtataksil sa sarili. Kapag lagi mong sinisikap maging mabuti, palaging sang-ayon, iniiwasan ang alitan, at laging nagsasabi ng oo, hindi mo namamalayang sinasabi mo sa mundo, wala akong epekto, pwede mo akong balewalain. At kung walang bigat, walang respeto. Hindi ka nakikitang tao, kundi kasangkapan. Hindi ka presensya, kundi mapagkukunan. Bakit ba mas nire-respeto ang mga taong malinaw sa kanilang hangganan kaysa sa mga laging nagpapasakop? Bakit ang mga diretsong magsalita ay mas pinapakinggan kaysa sa mga palaging naghahanap ng pag-aapruba? Dahil hindi nila ibinibigay ang dangal nila kapalit ng pagtanggap. Hindi sila nagmamakaawang makita, pinipili nilang maging kita sa pamamagitan ng linaw, prinsipyo at presensya. Ang daang Stoic ay hindi tungkol sa pagiging kinatatakutan, kundi sa pagiging hindi matitinag sa iyong mga pinaninindigan. Doon nagsisimula ang tunay na respeto. Hindi sa pagiging maingay o agresibo, kundi sa tahimik na katiyakang hindi ka matitinag ng pambobola ni masisira ng pagtanggi. Sinabi minsan ni Machiavelli na kung pipili ang isang pinuno sa pagitan ng mahalin o katakutan, mas piliin ang katakutan. Pero ang sasabihin ng mga Stoic ay ito, piliin ang respeto na nanggagaling sa panloob na katatagan.
Piliing maging taong marunong kumilos kapag kailangan, taong may dalang tahimik na konsekwensya, hindi sa pananakot kundi sa integridad. Ang ganitong presensya ay hindi kailangang sumigaw, sapagkat ito ay basta-bastang hindi nagpapabura. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ba sa loob mo ang patuloy na naghahangad ng pag-apruba mula sa labas? Anong pananabik ang nagtutulak sa iyo para hinaan ang boses mo, itago ang katotohanan mo, at isuko ang oras at kapayapaan mo? Madalas ang tinatawag nating kabaitan ay hindi lakas, kundi paraan lang para iwasan ang hindi komportableng damdamin, takasan ang alitan, at makuha ang pagtanggap sa kahit anong halaga. Pero sasabihin ng mga Stoic, ang kapayapaang nakakamit sa pamamagitan ng pagbura sa sarili ay hindi kapayapaan. At yan mismo ang susunod nating susuriin. Saan nanggagaling ang paulit-ulit na pangangailangang makalugod sa iba, and paano ang pagbawi ng paggalang sa sarili ay maaring magsimula sa simpleng pagtigil, pagtahimik, at pagpapaubaya sa katahimikan para magsalita. Ikalawang bahagi, ang Stoikong pinagmulan ng pagpapalugod sa iba. Walang isinilang na desperado sa paghangad ng pag-apruba. Ang pagnanasa, ang palagiang pangangailangang magpalugod, maging kaaya-aya, at makita bilang mabuti, ay hindi likas sa iyo. Ito'y itinuro sa iyo. Mula pa sa unang mga araw ng iyong buhay, hinubog ka na ng mundo, hindi sa pamamagitan ng karunungan, kundi ng pagtutuwid. Itinuro sa iyo na upang matanggap, kailangan mong sumunod. Huwag mong gawin yan, hindi maganda yan, maging magalang. Huwag kang magsalita ng ganyan, baka ma-offend sila. Sa paglipas ng panahon, natutunan mong tahimik na aral. Upang mahalin, huwag kang makabahala sa iba. Kaya nagsimula kang itago ang iyong matutulis na gilid. Inilihim mo ang iyong tinig. Ipinalit mo ang katotohanan para sa katahimikan. At sa bawat pagkakataong ginawa mo ito, isang bahagi ng iyong kalooban, ang prohairesis, ayon sa mga Stoiko, ay isinuko mo. Ang dating taktika para mabuhay ay unti-unting naging gawi ng sariling pagtanggi. Ngayon, maaari mo itong tawaging empatiya, kababaang loob o kabaitan. Ngunit pagmasdan mo ng mas malapitan. Kapag sinasabi mong oo, kahit sigaw ng kaluluwa mo ay hindi. Kapag kinikimkim mo ang iyong inis hanggang sa ito'y maging lason sa katahimikan. Anong kabutihan ang matatawag diyan? Sa mga Stoiko, ito'y tinatawag na weak assent, ang pagbagsak ng iyong panloob na kalinawan. Hindi ito kabaitan kung kapalit ay ang iyong katotohanan. Hindi ito birtud kung kapalit ay ang pagsunod sa takot. Isaalang-alang si Elias, isang lalaking kilala sa kanyang kabaitan. Sa trabaho lagi siyang handang tumulong. Sa pamilya hindi siya sumisigaw. Hinahangaan siya ng mga kaibigan sa kanyang kahinahunan at pasensya. Ngunit sa loob-loob niya, si Elias ay pagod na. Pumayag siya sa mga bagay na hindi niya sinusuportahan. Binaliwala niya ang kawalang galang para lamang mapanatili ang kapayapaan. Isang gabi matapos na naman siyang hindi mapansin para sa promosyon, hindi siya nagalit, wala siyang naramdaman. Doon niya napagtanto, hindi lamang niya pinatahimik ang kanyang sakit, pinatahimik na rin niya ang kanyang sarili. Ganito ang nangyayari kapag inihalin tulad mo ang pagtanggap sa halaga ng sarili. Nagsisimula kang maniwala na ang pagiging kaaya-aya ay makapagliligtas sa iyo. Ngunit ang kaligtasang binuo sa katahimikan ay isang kulungan. Binalaan tayo ni Seneca, ang laging sumasang-ayon sa karamihan kahit sa panahon ng kasayahan ay naghahanda na sa kanyang pagbagsak. Ang takot na hindi magustuhan ay hindi kababaang loob ng isang Stoiko. Isa itong pagkaalipin sa opinyon ng iba. Iniuuna nito ang hatol ng iba kaysa sa sarili mong katuwiran, ang iyong logos,
at winawasak ang iyong integridad. Tanungin mo ang sarili mo, bakit nakakaramdam ka ng guilt kapag nagsasabi ka ng hindi? Bakit tila pagtataksil ang pagpapahayag ng hindi pagsang-ayon? Bakit parang kasakiman ang pagpapahalaga sa sarili? Sasabihin ng mga Stoiko, dahil naligaw ka ng sentro, napagkamalan mong birtud ang pagtatanghal, at ang pagtatanghal na ito'y nakakapagod dahil wala itong katapusan. Ngayon gusto ka nila, bukas hindi. At sa lahat ng ito, unti-unting nalalanta ang tunay mong sarili sa dilim. Ang maskarang ito ng kabutihan, makintab, magalang, tahimik, hindi kailanman sanyo. Ito'y tinahim mula sa takot. Takot sa pagtanggi. Takot sa pagkakaalis. Takot na hindi sapat. Ngunit ang takot ay hindi gurong Stoiko. Binabaluktot nito ang pananaw humahantong sa maling mga pasya at ninanakawan ka ng ataraksya. Ang panloob na kapayapaang bunga ng pamumuhay ayon sa sarili mong may pag-unawang pasya. Ang tunay na birtud ay hindi yumuyuko para lamang sa pag-apruba. Ito'y matatag. Si Marcus Aurelius, kailanman ay hindi humiling na mahalin siya. Ang hiningi niya, maging makatarungan. Si Epictetus, hindi nakiusap sa iba na unawain siya. Ang focus niya, ang unawain ang sarili. Ito rin ang tungkulin mo. Ang bawiin ang iyong isipan, ang iyong mga pinahahalagahan, ang iyong tinig. Maaring hindi maunawaan ng mundo ang iyong hangganan. Hayaan mo. Ang kapalit ng pagpapalugod sa lahat ay ang tuluyang pagkawala ng sarili. May mas mabuting daan. At upang matuklasan ito, kailangan nating pag-aralan hindi lang ang mga Stoiko kundi pati na rin sinatulad ni Machiavelli na nakaunawa na ang anyo ay isang uri ng yaman. Ngunit yaman na dapat pamahalaan, hindi sambahin. Sa susunod na bahagi matututuhan natin kung ano ang maituturo sa atin ng The Prince tungkol sa pagtakas mula sa bitag ng pagiging mabuti sa mata ng iba at sa halip ay igalang bilang isang taong kumikilos ng may linaw, presensya at walang pag-aalangan. Ikatlong bahagi, ang lakas ng Stoiko sa likod ng ilusyong kabutihan. Kung naglalakad ka pa rin sa buhay na naniniwala na automatikong kikilalanin at gagantimpalaan ang iyong moral na integridad, huminto ka muna. Kailanman ay hindi nangako ang mga Stoiko na pararangalan ng mundo ang iyong birtud. Sa halip, itinuro nila na ang matalinong tao ay dapat may dalang parehong birtud at pagbabantay. Dahil madalas, mas pinahahalagahan ng mundo ang anyo kaysa sa diwa. Si Marcus Aurelius, isang pilosopong emperador na namuno ng may habag at tapang, ay sumulat, "Huwag mong aksayahin ang oras sa pagtatalo kung ano ang dapat na mabuting tao. Maging isa ka." Ngunit kailanman ay hindi niya sinabi na ang pagiging mabuti ay magbibigay sa iyo ng proteksyon. Alam niyang mabuti man ang hangarin ng isang tao, kapag mukhang mahina, madalas ay itinuturing siyang mahina rin. Maaring kumilos ka ng patas, maaring mabuhay ka ng tapat. Ngunit kung ang iyong presensya ay walang bigat, kung madali kang balewalain, ikaw ay babalewalain. Mas pinaigting pa ito ni Epictetus. Itinuro niya na hindi sapat ang taglay mong panloob na birtud. Dapat mo ring matutunang dalhin ang iyong sarili sa isang mundong hindi puso ang tinitingnan, kundi anino. Ikaw ay isang papel, aniya, at tungkulin mong gampanan ito ng buong husay. Ngunit tandaan, hindi lahat ng nanonood ay humahanga. Ang nakikita ng tao, kadalasan ay siya ring pinaniniwalaan nila. At kung ang nakikita nila ay kabaitan na walang direksyon, ikaw ay gagamitin. Si Seneca na sumulat mula sa loob ng mabagsik na korte ni Nero ay diretsyong nagsabi, "Ang palaging kumikilos na mabuti sa gitna ng mga hindi ay naghahanda ng sarili niyang kapahamakan." Hindi iniiwan ng Stoiko ang birtud,
Ngunit hindi rin niya ito isinusuot na parang maskara. Ginagamit niya ito na parang espada, matulis, balanse at tahimik hanggat hindi kinakailangan. Sa tunay na mundo, ang kabaitan lang ay hindi estratehiya. Kaya't binalaan ni Marcos na ang pinakamabisang paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng gumawa ng masama. Hindi dahil umuurong ka, kundi dahil umaangat ka. Dahil ang lakas mo ay hindi nakasalalay sa pagganti, kundi sa presensya at malinaw na hangganan. Ang tunay na stoiko ay dapat kasing matalas ng isang pilosopo at kasing panatag ng isang mandirigma. Hindi kailanman isinusulong ng mga stoiko ang pagiging inosente. Si Marcus Aurelius ay namuno sa isang imperyong puno ng pagtataksil at digmaan. Si Epictetus ay dating alipin na tiniis ang kalupitan ng hindi na tinag ang kanyang dangal. Si Seneca ay gumalaw sa isa sa pinakamapanganib na korte pampulitika sa kasaysayan. Wala sa kanila ang nagkamali ng akala na ang moralidad ay kahinaan. Alam nila, sa mundong puno ng panlilinlang, dapat kang maging handa. Hindi para maging paranoid, kundi maging eksakto. Sabi ni Seneca, dapat kang mamuhay sa piling ng masasama, ngunit mamuhay bilang ikaw. Ito ang gitnang landas. Hindi nito hinihingi na maging malamig ka. Hinihiling nitong maging malinaw ka. Na huwag ka nang umasa na gagantimpalaan ka ng buhay dahil lang sa kabutihan at sa halip ay mamuhay ka bilang isang taong nauunawaan ang kalikasan ng iba. Ngunit hindi kailanman tinatalikuran ang sarili. Hindi ito kalupitan, ito ay karunungan. Ang pagtahak sa daang stoiko ay hindi para umiwas sa sakit. Ito'y upang maging isang taong hindi magagamit ng takot sa sakit. Isang taong nakakakita sa pambobola, nakakatahimik sa manipulasyon sa pamamagitan ng presensya, at tumutugon sa kawalang katarungan hindi sa kahinaan, kundi sa sukat na lakas. Kaya hindi mo kailangan maging malupit, pero kailangan mong tumigil sa pagiging bulag. At marahil ngayon ay nagtatanong ka, paano ko tatahakin ang linya na iyon? Paano ako hindi magiging mapait o bato habang iniiwasang samantalahin? Iyan ang susunod nating katotohanang haharapin na may daan sa pagitan ng pagpapasakop at agresyon. At nagsisimula ito sa sandaling itigil mo ang paghingi ng paumanhin para sa pagkakaroon mo ng gulugod. Ika-4 na bahagi, ang hangganang stoiko sa pagitan ng birtud at kusang pagkaalipin, may isang mapanganib na pagkalito na tahimik na sumisira sa buhay ng marami. Ang paniniwalang upang maging mabuti, kailangang sang-ayunan ang lahat. Na ang tunay na kabutihan ay nasusukat sa dami ng kawalang katarungang kaya mong lunukin ng tahimik, sa dami ng beses mong nagpapatawad ng walang pagninilay, at sa bilis mong nawawala sa sarili alang-alang sa katahimikan. Ngunit linawin natin, hindi ito kabutihan. Ito ay pagiging inosente. Ito'y kahinaan na nagkukubli sa wika ng birtud. At kung hindi mo matutunang kilalanin ang kaibahan, mananatili kang emosyonal na alipin ng mundo. Magagamit, kaaya-aya at madaling palitan. Ang tunay na kabutihang stoiko ay hindi hinihingi ang iyong pagkawala. Hinihingi nito ang kalinawan. Kinakailangan nito ang prohairesis, ang iyong kakayahang pumili ng may katuwiran. Ang maging mabuti ay hindi nangangahulugang lagi kang nakangiti, laging tumatango, laging nagsasakripisyo para sa mga taong ni minsan ay hindi mag-aabot ng kamay para sa iyo. Hindi iyon kabutihan. Iyon ay pagtataksil sa sarili. Isang mapanganib na pag-abandona sa iyong katuwiran at dangal. Binalaan na ni Seneca, walang taong higit na malungkot kaysa sa hindi kailanman naharap sa kahirapan, dahil hindi siya binigyan ng pagkakataong patunayan ang sarili. At ano nga ba ang paulit-ulit na paglimot sa sarili kung hindi isang buhay na iwas sa alitan? Isang pamumuhay na walang hangganan,
na hindi hinahayaan ang sariling mga pagpapahalaga na masubok. Isaalang-alang natin si Maria, isang guro na kilala sa kanyang pagiging maalaga. Lagi siyang nag-o-overtime, sumasagot ng email kahit 10 oras ng gabi, palaging pumapalit sa mga kasamahang wala. Siya ang mabait, ngunit habang lumilipas ang panahon, naging inaasahan na ang kanyang pananahimik. Nang tumanggi siya sa isang huling minutong pabor, hindi siya sinalubong ng pasasalamat, kundi ng pagkadismaya. Hindi dahil nagbago siya, kundi dahil sanay na ang iba sa kanyang kabutihang walang hangganan. Ang kanyang integridad ay napagkamalan bilang pagiging available. Ang kanyang birtud ay itinuring na pagkaalipin. Ito ang trahedya ng inosenteng kabutihan. Nabubuhay ito sa paniniwalang ang mundo ay gaganti sa puso nito, na ang katarungan ay ibabalik, na ang kabaitan ay tutumbasan, na ang sakripisyo ay mapapansin. Ngunit anong nangyayari sa halip? Pagkagulat, tahimik na sama ng loob, galit na hindi mo mailabas, dahil ang inosenteng kabutihan ay laging ipinapasa ang sariling dangal sa mga taong hindi karapat-dapat dito. Iba ang turo ng mga Stoiko. Araw-araw ay pinaalalahanan ni Marcus Aurelius ang sarili na ang mga tao ay magsisinungaling, mandadaya, magpapabigo, ngunit kailangan niyang manatiling totoo sa kanyang kalikasan. Ngunit hindi niya kailanman sinabi na dapat niyang tiisin ang pang-aabuso. Hindi rin itinuro ni Epictetus na kailangan ng katahimikan sa harap ng kawalang galang. Sa kabaligtaran, sinabi niyang dapat nating itigil ang pagbibigay halaga sa mga bagay na wala sa ating kontrol, gaya ng opinyon ng iba, kanilang papuri o pagtingin sa ating kabutihan. Lahat ng ito hindi mo kontrolado. Ang tunay na kabutihang Stoiko ay matatag. Nagtatakda ito ng hangganan. Nagsasabi ito ng hindi. Lumalayo ito kapag kailangan. Nauunawaan ito na hindi lahat ay karapat-dapat sa iyong pinakamabuting sarili at na ang pagbibigay ng buo mong sarili sa mga taong nagpapahina sa iyo ay hindi kabutihan. Ito'y kapabayaan sa sariling kaluluwa. Oo, maaari kang maging makatarungan, mahabagin, at matatag sa prinsipyo ng hindi nawawala ang respeto ng iba, at minsan pati ang takot nila. Dahil kapag pinagsama mo ang lakas at habag, ang kalalabasan nito ay presensya, impluensya. Tandaan, hindi kailanman isinusulong ng mga Stoiko ang kalupitan, ngunit kinamumuhian nila ang sariling panlilinlang. At wala nang mas mapanlinlang kaysa sa paniniwalang ang kabutihan ay nangangahulugang tanggapin ang panlalait ng tahimik. Ang tanong ngayon ay diretsong masakit. Ang kabaitan mo ba ay nagpoprotekta sa iyong dangal o ibinubunyag ang iyong kahinaan? Nakatayo ba ito sa lakas o sa takot na hindi ka tatanggapin kung magtatakda ka ng linya? Dahil kung ang bersyon mo ng kabutihan ay ang pagtanggap ng tira-tira, ang pagtatago ng galit, ang pag-absuelto sa kawalang galang ng iba habang pinapatahimik mo ang sariling pangangailangan, hindi ka mabuti, inaapi ka, at ang pagkaapi ay walang puwang sa buhay na Stoiko. Ngunit may ibang daan, may isang lugar kung saan hindi mo kailangang talikuran ang iyong mga pagpapahalaga o yumuko para kaninuman. Isang lugar kung saan nagsasalubong ang tapang at habag. Kung saan makapagsasalita ka ng malinaw, hindi kailangang malakas. Kung saan kaya mong magmahal ngunit hindi kailanman magmakaawa, tumulong ngunit hindi magpagamit, magpatawad ngunit hindi makalimot. Sa susunod na bahagi, tatahakin natin ang gitnang landas na ito ng magkasama. Pag-uusapan natin kung paano tumigil sa pagiging mabait nang hindi naging matigas at kung paano muling bawiin ang iyong espasyo sa mundo. Kalma, may layunin, at walang pagtataksil sa sarili. Dahil ang buhay mo ay hindi nangangailangan ng dagdag na pagkamagalang.
Ang kailangan nito ay lakas na nakaangkla sa birtud. At dito ito magsisimula. Ikalimang bahagi, ang stoikong daan patungo sa lakas ng loob. Marami sa mga nagising sa katotohanan ng kanilang pagsunod ang nahuhulog sa isang banayad na bitag. Pagkatapos ng mga taon ng pagsasabi ng oo kahit ang ibig ay hindi, ng pagpapayag na ma-erode ang kanilang kapayapaan para sa kapakanan ng iba, nagpasya silang hindi na muling mangyari ito. Ngunit ang susunod ay hindi palaging lakas. Kadalasan ito ay ang kabaliktaran na maskara. Nagiging matigas, malamig, at iwasan nila ang iba. Naniniwala sila na upang makawala sa pagiging masyadong mabait, kailangan nilang maging walang pakiramdam. Ito ang itatawag ng mga stoiko na isang reaksyon mula sa hindi balanseng estado, hindi mula sa karunungan. Hindi ito pagbabago, ito ay overcorrection. At tulad ng lahat ng mga labis, ito ay isang anyo ng pagkaalipin dahil kapag iniiwasan mo ang iyong kalikasan para sa kaligtasan, hindi ka pumapasok sa kapangyarihan. Nagiging protektado ka gamit ang pag-iwas, hindi iyon kalayaan. Takot iyon na nakatakip ng maskara. Ang tunay na paglaya ay hindi dumating sa pagiging kabaligtaran ng kung sino ka, kundi sa pagbabalik sa iyong sentro. Isinulat ni Seneca, walang taong malaya na alipin ng kanyang mga reaksyon. Ang kalayaan ay kumilos mula sa pagpili, hindi mula sa sugatang reflex. Ito ay kapag tumigil ka na sa pagpapakita ng birtud para sa iba at nagsimula kang mamuhay na naka-align sa iyong sarili, hindi nag-a-apologize. Kaya paano ka titigil sa pagiging mabait nang hindi itinataksil ang iyong esensya? Una, bawiin ang iyong boses. Maaring tinuruan kang ang magsalita, magtakda ng hangganan, o sumalungat ay pagiging makasarili. Ngunit ang makasarili ay hindi ang pagtatanggol sa iyong sarili. Ang makasarili ay ang magpahayag ng nais na manatili ang iba sa ilalim mo para lamang manatili kang komportable. Nauunawaan ng stoiko na ang pagsasabi ng katotohanan ng walang kalupitan ay hindi kayabangan. Ito ay dangal. Kapag sinabi mong, hindi ko tinatanggap ito, hindi ka nagdudulot ng pinsala. Pinaparangalan mo ang iyong katuwiran, ang iyong prohairesis, na siyang puso ng lakas ng stoiko. Pangalawa, matutunan ang sining ng pagtanggi. Ang hindi ay hindi isang pader. Ito ay isang pahayag ng pagpapahalaga. Hindi ito kailangang isigaw o ipaliwanag. Ang isang tahimik at matatag na hindi na isinabi mula sa kalinawan ay may higit na kapangyarihan kaysa sa 1,000 paliwanag. Pinaalalahanan tayo ni Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag gawin. Kung hindi ito totoo, huwag sabihin. Ang pahayag na ito ay nauukol hindi lamang sa iyong mga hangganan, kundi pati na rin sa iyong ugali. Ang mga hindi natutong magsabi ng hindi ay palaging magiging saksi ng mga hindi kailanman maghahanap ng pahintulot. Pangatlo, pansinin kung sino ang tutol sa iyong pagbabago. Kapag nagsimula kang magbago, kapag hindi mo na pinapaliit ang iyong sarili, magkakaroon ng mga taong magre-react. Tatawagin kanilang mahirap, nagbago, makasarili. Ngunit tulad ng sinabi ni Epictetus, hindi ang sinasabi nila ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon. Ang mga ito ay hindi palatandaan ng kabiguan. Ito ay patunay na binabasag mo ang tahimik na kasunduan na nagpapahintulot sa iba na makinabang mula sa iyong pananahimik. Ang paglago para sa mga umasa sa iyong pagsunod ay parang pagkakanulo. Huwag gawing pagkakamali ang kanilang kakulangan ng saya sa iyong desisyon. Isalaysay natin ang halimbawa ni Lena, isang kaibigan na laging nagsasabi ng oo. Siya ang mapagkakatiwalaan, ang tumulong, ang tagapakinig, ang hindi kailanman humihingi ng kapalit. Ngunit nang magsimula si Lena na magtakda ng oras para sa sarili, tumanggi sa mga imbitasyon, magpahayag ng hindi pagsang-ayon,
at magbigay prioridad sa pahinga, sinabi ng isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan, "Nagbago ka." At talagang nagbago siya. Hindi siya naging malupit, hindi siya naging malamig. Sa wakas, siya ay naka-align. At sa kauna-unahang pagkakataon, nirerespeto niya ang sarili kaysa sa bersyon ng kanyang sarili na gustong makita ng iba. Pang-apat, itigil ang paghahangad ng universal na pangunawa. Hindi lahat ay maiintindihan ang iyong ebolusyon. Hindi nila ito kailangan. Sinulat ni Marcus Aurelius, huwag nang magsayang ng oras sa pagtatalo kung ano ang dapat na isang mabuting tao. Maging isa. Ang iyong layunin ay hindi magpanatili ng mga anyo. Ang layunin mo ay magpanatili ng pagkakahanay. Hindi mo kailangang manatili tapat sa bersyon mo ng sarili na nagpapa-comfort sa iba. Ang iyong katapatan ay sa sarili na matatag, kahit pamali ang kanilang pagkaintindi. Panglima, palitan ang pagnanasa ng pagtanggap ng isang pangako sa pagiging totoo. Kapag kumilos ka mula sa katotohanan at hindi mula sa kasiyahan ng iba, maaring maguluhan ang iba, ngunit makakapagbigay inspirasyon ka sa marami. At ang pinakamahalaga, irerespeto mo ang iyong sarili, at ang paggalang sa sarili ay ang tanging uri ng paggalang na hindi maaring ipagkait ng sinuman. Hindi hinihiling ng paglalakbay na ito na maging magaspang ka. Hinihiling nito na maging buo ka. Hindi kailanman inutusan tayo ni Seneca na maging katatakutan. Ang sinabi niya ay maging matatag. Hindi kailanman inutusan tayo ni Marcus Aurelius na magpakasaya. Ang sinabi niya ay mamuhay ayon sa pinakamataas na katuwiran natin. Ngayon dumating na ang turning point. Ang pagpili sa pagitan ng patuloy na pagbibigay ng sarili sa ngalan ng pagiging mabait o ang wakas na hakbang patungo sa presensya na hindi humihingi ng atensyon o nagpapakumbaba para sa pagpapahalaga. Dahil ang nakataya ay hindi lang kung paano ka nakikita ng iba. Ang nakataya ay kung mamumuhay ka ba sa iyong maikling buhay na pinamumunuan ng mga inaasahan ng iba o pinamumunuan ng iyong sariling panloob na kalinawan. Ika-6 na bahagi, ang stoikong pagpapasya na bawiin ang iyong sarili. Tama na ang pagpapanggap. Hanggang kailan mo pa itatago ang iyong sarili sa maskara ng mabait na tao? Laging mahinahon, palaging nandiyan, laging tumatanggap. Hanggang kailan mo ipagpapalit ang iyong oras, boses at dangal para lamang mapanatili ang isang imahe na hindi mo naman tunay na pag-aari, kundi isang imahe na inaasahan ng mundo mula sa iyo? Ito ay hindi birtud, hindi ito kabutihan. Ito ay pagkaalipin, isang tahimik na pagkakabilanggo na pinalamutian ng magalang na papuri para sa pagiging predictable, para sa hindi pagiging banta, para sa pagiging madaling kalimutan. Pero heto ang katotohanan na wala nang nais magsabi. Walang darating upang palayain ka. Wala nang magbibigay gantimpala sa iyong pananahimik. Wala nang magbabalik sa iyo ng mga taon na ibinigay mo para magpasaya ng iba. Dahil habang ginagawa mong kapaki-pakinabang ang iyong sarili para sa iba sa kapinsalaan ng iyong sarili, palaging mayroong handang gumamit sa iyo. Hindi iyon kalupitan. Iyan ang kalikasan ng mundo. At tulad ng paalala ng mga Stoiko, ang kalikasan ay hindi umaangkop sa iyong mabubuting intensyon. Tumugon ito sa iyong mga aksyon. Pwede mong ipagpatuloy ang pagganap ng papel na isinulat ng lipunan para sa iyo. Tahimik, walang kapakinabangan, laging maunawain, walang katapusang mapagpasensya. Pero maghanda ka na mapansin. Maghanda na maramdaman ang sama ng loob na tahimik na magsisira ng iyong mga araw, mawala sa loob ng kabutihang itinuring mong magpoprotekta sa iyo. O kaya, magising ka. Mag-take ka ng desisyon na ang iyong pagiging mapagbigay ay hindi na magiging automatiko, na ito ay magiging isang bagay na ialok
hindi kunin. Ang iyong kabutihang loob ay magmumula sa lakas, hindi takot. Hindi mo nahihingin ang pag-apruba ng iba tulad ng isang nagmamakaawang nasa pintuan ng pagtanggap. Dahil ang kalayaan, ang uri ng kalayaan na itinuro ng Stoiko, ay hindi matatagpuan sa pagpapasaya sa iba. Matatagpuan ito sa paggalang sa sarili. At sa sandaling tumigil ka sa paghiling ng pahintulot upang mabuhay, iyan ang oras na magiging hindi matitinag ka. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay ng kilos sa iyong puso, huwag ka lang umalis. Mag-subscribe at manatili sa amin. Marami pang katotohanan ang naghihintay.